Isang magandang araw sa lahat ng nakikinig sa estasyong ito. Bago ko simula ng aking kwento, gusto ko lang sanang hilingin na huwag niyo sana agad akong husgahan dahil tao lang naman ako at nagkakamali rin. Ako si Gemma, hindi ko ho tunay na pangalan. Isa po akong mabuting may bahay, may 3 anak. May sariling negosyong bigasan na pwesto sa isang palengke sa bayan ng Lipa, Batangas. Kasal sa aking asawa na si Ramon, hindi niya tunay na pangalan. Isang retired Navy ang aking mister at senior citizen na rin. Samantalang ako naman ay medyo bata-bata pa. Matanda na rin kasi ang aking mister, buhat ng kami ay magkakilala at nagpa siyang nagpakasal at bumuo ng aming pamilya. Aaminin ko, boring na po ang buhay naming mag-asawa dahil sa may edad na talaga ang mister ko. Kaya naisipan kong humanap ng thrill at excitement na tinatawag nila. Nakakahiya man pero sinubukan kong humanap ng aliw sa mga kaedad ko para na rin maibsan ang pangangailangan ko na hindi na kayang tugunan ng aking asawa. Noong una hanggang laro lang talaga. Pero hindi ko inaasahan na darating ako sa seryosohan at aabot pa sa pakikipagrelasyon sa mas bata pa sa akin. Nang makilala ko ang binatang anak ng aking kumare, si Jeff, hindi niya tunay na pangalan. Panganay sa 3 magkakapatid si Jeff na halos kaedad na nga niya rin ang aking panganay. Nasa middle class ang buhay ng kumari ko at habang ako ay medyo nakakaangat lang naman sa pamumuhay na meron sila. Isang araw, nang minsang nagpunta ako sa bahay nila, naabutan ko si Jeff na walang t-shirt. Nahiya pa nga siya sa akin kasi hindi niya akalain na darating ako. May pagkamahiyain kasi ito at halata ko naman kasi na panay ang yuko niya habang nagsasalita. Kayo po pala. Pasensya na po, wala dito si nanay ngayon eh. Nasa palengke po. Kung gusto niyo po, pwede naman kayong tumuloy sa loob at hintayin na lamang siya. Wika nito. Sumunod naman ako sa kanya. Pumasok ako sa loob at naupo sa may sofa. Hinintay ko ang kumari kong si Isay. Hindi niya rin tunay na pangalan. Maya-maya nga lang rin nang dumating ito galing ng palengke. Mare, nariyan ka pala. Saglit lang hat, ilalagay ko lang to sa kusina. Wika naman nito. Sige, walang problema, hintayin kita rito. Tugon ko naman. Nang umalis siya ay dumating naman si Jeff. Pinagmasdan ko ito mula ulo hanggang paa. Nakasuot na siya ng t-shirt ngayon, pero pansin pa rin na ang matipuno niyang katawan na kung hindi ako nagkakamali ay batak sa gym. Ang pagkakatanda ko, college na ito at kumukuha ng kursong nursing. Nang pumanhik siya sa itaas, sinundan ko siya ng tingin. Para akong bumalik sa pagkadalaga ng mga oras na yun. Alam kong maling-mali na mamangha ako sa binatang anak ng kaibigan ko. Kaso tao lamang ako. Nang makabalik si Isay, nagkwentuhan kami at dinaluhan niya rin ako ng merienda. Nabanggit niya rin sa akin na malapit nang magtapos si Jeff. 2 taon na lang daw ang bubunuin sa college. At sana nga raw ay kayanin pa niya. Sabi ko nga sa kanya noon, kayang-kaya niya. Pangpalakas ng loob rito. Alam ko naman kasi ang sitwasyong meron sila. Hindi na rin naman kasi siya iba sa akin. Parang magkapatid na rin talaga ang turingan naming dalawa. Matapos naming mag-usap, umuwi na ako ng bahay at heto na naman ang daily routine ko, ang magasikaso ng aking asawa. Wala rito ang anak ko at may klase sila. Ang panganay ko kasi ay nagdodorm at hinayaan ko na lang dahil lalaki naman ito. 3 lalaki ang anak namin at lahat sila ay malapit sa akin. Palibhasa ako ang madalas nilang kasama kumpara sa kanilang tatay na laging malayo kapag nadedestino ng kanyang trabaho. Lumipas ang 1 buwan, Hindi ko akalain na may darating na unos sa pamilya ng aking kumari.
nang ma-diagnose ito na may sakit. Tanda ko pa nang tinawagan ako ng panganay nitong si Jeff ng araw na yon. Sinabi niya sa akin na nasa ICU o Intensive Care Unit si Isay. Hindi naman ito maaasahan ng tatay nila dahil alam ko na sumakabilang bahay na ito matagal na. Kaya nga mag-isa na lang tinataguyod ng kaibigan ko ang pag-aaral at gastusin ng kanyang mga anak. At doon nga ako bilib sa kanya dahil kinaya niya ang lahat ng pagsubok ng mag-isa. Nang makarating ako sa ospital, nagulat ako nang biglang yumakap sa akin si Jeff. Siyempre niyakap ko rin siya dahil alam ko na kailangan niya ako. Hindi ko akalain na ang yakap na yon ang magdadala sa akin ng malaking problema. Kinausap ko si Jeff kung ano bang mga kailangan ng nanay niya. Sinabi nito na malaking halaga ang kakailanganin para sa gamutan nito. Ako naman ay handang tumulong kahit na walang kapalit. Total magkaibigan naman kami. Hanggang sa isang gabi, umiyak si Jeff sa akin. Kailangan niya raw magbayad ng tuition fee niya sa school. Kaso hindi niya raw alam kung saan siya kukuha ng panggastos. Sinabi ko naman sa kanya tutulungan ko siya, pero tumanggi siya. Ayaw na raw niyang makadagdag pa sa problema ng pamilya niya at siya na raw lang ang gagawa ng paraan. Matapos naming makapag-usap, hindi naman ako mapalagay. Hanggang sa isang gabi, nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na manood ng mga machong lalaking sumasayaw sa entablado. Sumama ako dahil baka makakilala ko ng bago kong laruan. Gabi na nang magsimula ang event. Naririnig ko pa nga na may bago raw silang mananayaw at sulit raw. Gwapo daw ito. Ako naman ay na-curious hanggang sa nagulantang ako nang makita ko si Jeff sa itaas ng entablado. Hindi ko akalain na magagawa niya yun. Pero ang takot ko ay baka mapagtripan siya rito. Kaya bago pa siya makuha ng iba, ako na ang kumuha sa kanya. Nagbayad ako para sa akin mapunta si Jeff. Palihim ko lang itong ginawa dahil ayokong sumama ang loob ng mga kaibigan ko. Mas matanda kasi sila sa akin ng 10 taon. Ewan ko ba? Bata pa naman ako pero napagtripan kong magpunta sa mga ganitong lugar. Nakakahiya nga kung malaman pa to ng mga anak ko. Kaya ganun na lang ang pag-iingat ko sa tuwing dadayo ko sa ganitong lugar. Tinitiyak kong walang makakakita sa akin kahit isa. Naaawa ako sa binata at alam ko naman kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Kinakabahan pa ako habang papunta sa loob ng kwarto. Tanging dim light lang ang makikita mong liwanag roon. At naroon si Jeff na nakahiga at tila hinihintay ang pagdating ko. Hindi pa niya siguro maklaro ang aking muka, kaya nagsasalita pa ito. Hanggang sa bumangon ito at nilapitan ako. Yayakap na sana ito, hanggang sa nagsalita ako at binuksan ko ang ilaw. Nagulat pa siya nang makilala ko. Tita Gemma, ano hong ginagawa niyo po rito? Tanong ni Jeff na halos hindi makapaniwala. Ako yatang dapat magtanong sa iyo niyan, iho. Anong ginagawa mo sa ganitong lugar? Tanong ko at bago pa ako humarap sa kanya, nakatapis na ako ng tuwalya. Huwag niyong sabihin kayong nagbayad. Tanong nito. Oo, magsabi ka ng totoo sa akin. Pangilang beses mo na rito? Curious na tanong ko. Ngayon pa lang husana eh. Puro sayaw lang talagang gusto ko. At alam niyo naman siguro ang dahilan ko. Kaso nabanggit nila sa akin na mas malaki ang kita kapag may kumuha sa akin kaya pumayag na rin ako. Wala na po akong ibang malapitan eh. Huwag niyo lang po sanang mababanggit kay nanay ang lahat ng to. Pakiusap pa niya. Gagawin ko ang gusto mo. Hindi ko sasabihin sa kanyang nalaman ko. Kung may papangako mo sa akin, naalis ka na sa lugar na ito. Wika ko. Ayoko kasing mapariwara ang buhay niya, kaya gagawin ko ito para sa kanya. Pero, giit pa ni Jeff. Wala nang pero-pero. Maayos ka na at ihahatid na kita sa bahay niyo. Wika ko pa. Kaso mapilit si Jeff. Salamat na lang po tita pero bago ko umalis sa lugar na to, hayaan mo munang magpasalamat ako sa inyo sa paraang alam ko. Wika pa ni Jeff. Ha? Gulat na gulat ako nang hiklatin niya ang tuwalyang suot ko.
Sa puntong yun, umiwas ako. Tinutulak ko siya kaso nung huli ay tuluyan rin akong sumuko. At aaminin ko, sobrang nahumaling at halos hindi ko malilimutan ang sandaling iyon. Nang makauwi kami ng bahay nila Jeff, hindi siya pumayag na umuwi ako agad. Hinila niya ako ulit sa kwarto niya at muling naulit ang nakaw naming sandali. Walang-wala na ako sa sarili ng mga oras na yon, kaya wala na akong magawa kundi bigyang laya ang aming sarili. Isang linggo ang nakakaraan simula nang may nangyari sa amin ni Jeff. Sinamahan ko siya na magbayad ng tuition fee sa school at nang matapos itong magbayad, nag-aya si Jeff na kumain kami sa labas, bagay na sinang-ayunan ko naman. Pakiramdam ko talaga, naging sugar niya ako. Pero masaya na ako na natutulungan ko siya at ako man ay nabibigay niya ang pangangailangan ko. Para akong bumabalik sa pagkadalaga. Pinunan ni Jeff ang kakulangan ng aking asawa sa akin. Akala ko ay wala ng katapusan ang lihim na relasyon namin. Pero nang malaman kong pa-discharge na ang aking kumare, natuwa ako na medyo may lungkot kasi baka kalimutan na ako ni Jeff dahil hindi na niya ako kailangan pa. Pero napag-alaman kong mahal na rin pala niya ako. Umamin si Jeff sa akin nang minsan nagkita kami sa isang hotel sa Cavite. Paano na po tayo ngayon? Ayokong malaman sa bahay kung anong meron tayo. Pero hindi ko rin naman kayang iwasan ka. Naguguluhan na ako. Wika nito. At kita ko naman sa mga mata niya ang labis na takot at lungkot. Wala namang tayo, Jeff eh. Una pa lang alam mo na yon, hindi ba? Siguro tanggapin na lang nating dalawa na may hangganan ng lahat. Sagot ko. Imbis na sumagot to, hinalikan niya lang ako hanggang sa muli akong sumuko sa kanya. Pagmula ng araw na yon, nag-iwasan na kaming dalawa ni Jeff kahit ayaw pa niya. Ako na mismo ang pumutol ng aming maling ugnayan. Hindi na rin ako nagpupunta sa bahay pa ng kaibigan ko kapag gusto nitong papuntahin ako sa bahay nila. Nagdadahilan agad ako na may lakad ako o di kaya naman ayaw ng asawa ko. Matanda na rin kasi ito at kailangan ng aking kalinga. 3 taon ang nakalipas nang mamatay ang aking asawa sa sakit na cancer. Hindi na namin naagapan dahil ang bilis ng pangyayari. Siguro nga way na rin yon ng itaas para hindi na ito mahirapan pa. Umalis ako ng bansa matapos mailibing ang aking mister at tuluyang pinutol ko na ang ugnayan namin ng kumari ko. Lumipas pa ang maraming taon at ngayon ay nasa edad 47 na ako. Maayos naman ang aking pamumuhay sa Los Angeles, California. Tahimik lang ang aking buhay at may kanya-kanya na ring pamilya ang aking mga anak. Paminsan-minsan ay nadalaw ito sa akin at kung hindi naman, sa video call na lang kami nagkakausap. Hanggang sa isang chat message ang nabasa ko. How are you, Tita Gemma? Pagbasa ko pa lang ng ganoon ay kinilabutan na agad ako. Isa lang ang nasa isip ko, si Jeff. At nang i-stalk ko ang account ito, nakita ko na siya nga, talaga yon at masaya ako na nakamit na rin niya ang kanyang pangarap. Hindi na ako nag-reply pa rito at ayoko nang tumagal pa ang aming usapan. Ngunit sadyang mapaglaro yata ang tadhana. Nang minsang umuwi ako ng Pilipinas para makiramay sa namatay kong bunsong kapatid. Hindi ko akalain na muling magkukrus ang landas naming dalawa ni Jeff. Ang masaklap pa ay girlfriend na nito ang pamangkin ko. Nagkagulatan kaming dalawa at halos hindi makapaniwalang magkikita pa kami. Nagkumustahan kami at sinabi ko ang totoo. Kumusta ka na po? Tanong nito sa akin habang nasa loob ang aking pamangkin at kami naman ay nasa labas. Okay naman ako. Heto, biyuda na at masaya naman sa ibang bansa, sagot ko. Hindi ko na rin sinabi sa kanya kung saang bansa ako nakatira ngayon at hindi naman niya na dapat pang malaman pa. Mukhang masaya na nga rin siya sa piling ni Hana. Talaga po ba? Wika nito na parang halatang masaya pa nang malamang nag-iisa na lang ako. Kumusta naman ang nanay mo? Balik tanong ko rito. Okay naman po siya, sagot nito. Natigil ang usapan namin nang dumating si Hana
at inutusan si Jeff na bumili sa bayan. Nagulat naman ako nang bigla akong yayain ni Jeff. Tatanggi sana ako, kaso pumayag naman si Hana, kaya wala na rin akong nagawa. Nang nasa loob na kami ng sasakyan na minamaneho ni Jeff, nagulat na lang ako ng isang haplos ang dumapo sa hita ko. Gusto kong isipin na parang binabastos niya ako, kaso iba ang dikta ng aking isipan. Tila naging okay lang sa akin ang lahat. Akala ko nga, nakalimutan ko ng lahat ng namagitan sa amin, pero hindi pala. Hanggang sa muli na naman akong naging mahina kay Jeff. Ganun na ba talaga ako kahibang sa kanya at nagawa ko namang pumatol rito? Nang dalhin niya ako sa malimig na silid, muling naulit at bumalik sa alaala ko ang mga namagitan sa amin at aaminin ko. Namiss ko si Jeff ng sobra-sobra. Sinabihan ko siya na mali ang lahat ng yun at hindi na dapat maulit pa. Akala ko ganun lang kadali ang lahat ng to. Matapos mailibing ang kapatid ko, babalik na sana ako ng California. Kaso lang tumawag ang kumari ko at pinapapunta ako sa bahay nila. Wala akong maitanggi at namiss ko rin naman talaga siya. Pagdating ko ng kanilang bahay, may inuman at may nagkakantahan pa. Napag-alaman kong birthday pala ni Jeff ngayon. At ang sakit na makitang magkasama na naman sila ni Hana. Kitang-kita ko ang mga panakaw-nakaw niyang tingin sa akin habang magkayakap sila ni Hana. Iniiwas ko ang aking mga mata at nagkibit-balikat ako na parang wala akong nakita. Pero hindi naman ako manhid para hindi masaktan. Uuwi na sana ako, kaso tinamaan ako ng alak at pinatulog muna ako ng kaibigan ko. Hindi ko alam kung kaninong kwarto ang napuntahan ko at antok na rin talaga ako. Sumalampak agad ako sa kama at nakatulog. Nagising na lang ako nang mapansin kong may yumakap sa akin. Nang ibukas ko ang aking mga mata, bumungad sa akin si Jeff na tila sabik sa akin. Inabot na nga kami ng madaling araw sa nakaw naming sandali. Pero pagkatapos ng lahat ng yun, sinabihan ko siya na last na talaga to at bumalik na siya kay Hana. Ayokong masakta ng nobya niya na ako ang magiging dahilan. Hindi kakayanin ang aking konsensya kung mangyari ito. Kaso lang, sinabi niya ring mahal niya ako at handa siyang iwan ang pamangkin ko alang-alang sa akin. Kung gusto ko pang araw, ay sasama siya sa akin pabalik ng California at doon na maghanap ng trabaho bilang isang nurse. Ako naman daw talagang mahal niya. Iniwan ko lang daw siya kaya napunta siya kay Hana. Hindi ko na alam ang iisipin ko ng mga oras na yun. Tama pa ba tong ginagawa ko? Sa totoo lang, aaminin ko, mahal ko talaga si Jeff at masaya ako na muli kaming nagkita. Kaso alam kong mali naman ang gagawin niya dahil masasaktan ang sarili kong pamangkin. Gulong-gulo na po ako at hindi ko alam ang aking gagawin. Papayag ba ako sa gusto ni Jeff o sadyang tatanggapin ko na lamang na hindi talaga kami para sa isa't isa? Sana'y mabigyan niyo ako ng magandang payo. Lubos na umaasa, Gemma.